Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, nandito naman tayo mga puti. Muli, pasalamatan natin. Pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Muli, alas 2 na. Pagiging natin. Inshallah. So, ito lang nalito ko sa pagbaba. Kaya nabutan ko lang at ipapabot ko sa inyo kung ano aking alaman at narinig. So, sabi ng khatib, ng Jumaat, ng khutbah, unang nabanggit niya, ay tungkol sa husnul khatimah, sa mabuting wakas ng ating buhay. Nabanggit siya ng ilang mga stories sa time ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga nangyari sa kanyang panahon mula sa kanyang mga tagasunod at higit sa kanyang khatimah, sa kanyang pagkamatay. Ang unang bahagi, yung isang kalaban o isang tagapangalaga ng mga kambing ng kalaban ng mga Muslim, ng mga Hudyo. Sa isang labanan, may isang pastol na tagapangalaga ng mga kambing ng mga kalaban. Ang summary ng kwento na yun, sa pahuli-huli-hulihan, kahit yun ay tauhan ng mga kalaban, dahil sa pagkakilala niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pumunta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay lumakap ng Islam. At siya ay namatay doon, siya ay mananampalataya. Kahit siya ay trabahador ng mga kalaban. Pangalawa ay yung story ng isang bata na Hudyo. Siya ay parating dinadalo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay kaibigan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang siya ay nagkasakit at siya ay dinalo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Diyan siya ng regalo, prutas o anuman. At hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay iniimbitan siya ng Propeta Muhammad sa Islam. So siya ay nag-alinlangan lang dahil nandoon ang kanyang mga magulang. No? Patingin-tingin siya sa kanyang magulang. Ang sinabi ng kanyang magulang, Ate Abul Qasim, ay sundin mo kung anong sinasabi ni Abul Qasim, ni Propeta Muhammad. Sabihin mo ang shahada, pumasok ka sa Islam. So nalaman nila sa kanyang sarili mismo na mensahe ng Islam, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay totoo. Kaya ang bata na yun ay nagshahada at doon nagwakas ang kanyang buhay. Ganyan rin, ang pinakamainam na katapusan ay ang katapusan ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung babalik tanawan natin kung paano nagsimula ang kanyang buhay, ang kanyang pagiging propeta, sa simula ay tinatanggihan siya ng kanyang mismong tribu. Ngunit kung titingnan natin kung paano siya namatay, ay kinumbay niya sa kanyang buhay ang pagiging sayyid at ang shahada. Kung paano siya namatay, na siya ay tinitingnan ng mga tao bilang pinakamataas na halimbawa. At gayon rin, siya ay namatay na siya ay parang shahid. Nung siya ay namatay, siya ay sumilip. Ang bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang bintana, tanaw niya lahat ng Muslim. Kung dati ang kanyang natatanaw ay mga musyrik, nakahubot-hubad sila na nagtatawaf sa Makkah, nung siya ay namatay, sinilip niya muli ang lugar na yun. At sino ang kanyang nakita? Ang kanyang mga tagasunod. Na sila ay lahat na Muslim. At nung siya ay mamatay na, ano ang kanyang sinasabi? Ang sala, ang sala. So pinag-utusan niya pa rin ang kanyang mga tagasunod tungkol sa pinaka-dakilang rukun o pilar ng Islam, ang pagsasala. At gayon din pinagbawalan sa mga bagay na ginawa ng mga naligaw na ayaw niyong gawin natin. No, kagaya ng paggawa ng mga masjid, ng mga kubur o libingan bilang masjid, no, na sambahin siya, na sobrang dakilain siya hanggang sa umabot siya sa pagiging Diyos, na sambahin siya kagaya ng ginawa ng mga Kristiyano sa Propeta Isa alayhi salam. Hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay at siya ay nakaramdam na ng kamatayan,
Ang kanyang concern, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang iniisip, ay ang kanyang mga tagusunod pa rin tayo. Sallallahu alaihi wasallam. So gayon din, isa sa pinakamainam na halimbawa ng katapusan ng buhay ay isa sa mga kwento ng mga sahaba, si Abdullah bin Jahash. Kakaiba ang kanyang katapusan. Sa katapusan ng kanyang buhay, sa isang labanan, hiniling niya kay Allah subhanahu wa ta'ala nung gabi na bago sila makipaglaban, kay Allah, bukas ay bigyan mo ako ng pinakamatapang na kalaban na kami ay maglalaban na sobra. At inihiling ko sa iyo na mapatay ko siya at mapatay niya ako. At gayon do'y maputol ang aking matinga at ang aking ilong. At sa aking pagbabalik muli, pagharap sa iyo, ay sasabihin ko sa iyo, Allah, ako ay namatay para sa iyo. At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, hiniling niya sa kanyang sarili na sabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sadaq, ikaw ay naging makatotohanan at tinatanggap ko ang iyong gawain. At gayon din ang kwento na isa sa pinakamayaman na tao na nanampalataya sa Islam at sumunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang naging katapusan na siya ay namatay na nakasuot ng ihram. Siya ay nag-umrah. Paano siya namatay? Siya ay inatake na isang mabangis na hayop. At tinais niya Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang katapusan ay mailibing siya na siya ay naka-ihram. At muli siya ibabangon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganong sitwasyon. So muli tinapos ni Sheikh ang khutbah sa pagdudua na isulat nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang pinakamainam na wakas. So ang pangalang khutbah, binanggit ng Sheikh na isa sa pinakamainam na biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na isulat niya para sa atin ang mabuting kamatayan. Binanggit niya ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katunayan ay isang lalaki ay magsasagawa ng mga gawain ng mga tao sa paraiso hanggang wala nang matitira sa kanyang buhay, liban na lang sa dira, sa isang dangkal. At siya ay gagawa ng mga gawain ng mga tao sa impyerno. At siya ay makapasok dito sa impyerno. Iilang bahagi na lang ng kanyang yugto ng kanyang buhay ang natira. Buong buhay niya ay sinagawa niya, inalay niya sa pagsagawa ng kabutihan. Ngunit sa huling yugto ng kanyang buhay, gumawa siya ng kasalanan, magawain ng mga tao sa impyerno at siya ay pumasok rito. Na'udzubillahi min dzalik. At gayon rin, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang lalaki. Kasama ng kanyang buhay ay ginawa niya ang mga kasalanan, magawain ng mga tao sa impyerno, hanggang sa isang dangkal na lang sa kanyang buhay ang natitira. Siya ay gumawa ng kabutihan at humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sa pamagitan nito, siya ay pinapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan, ang ibra o ang batayan na ating buhay ay sa katapusan nito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Katunayan ang mga gawain ay sa kanilang mga katapusan. Kung kaya, bantayan natin na matay tayo na tayo ay mga ganap ng mga Muslim. Kagaya ng bilin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag na huwag kayong mamatay, liban na lang sa kayo ay ganap ng mga Muslim, manampalataya. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa ng mabuti at umiiwas sa masama. Isa sa masasamang katapusan ay isang lalaki sa time ni Musa alayhis salam. Siya ay pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at gayon rin kaalaman sa libro. Ngunit, nung pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhis salam, ay pinasinungalingan niya ito. Kaya tinapos niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay na siya ay kafir, hindi manampalataya. Bakit ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala yun? Upang turuan ang mga susunod na henerasyon. At tayo, sikapin natin, nagawin natin
kung ano ang ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Manampalataya tayo sa Kanya at sundin natin kung anong nakasulat sa ating mga libro. Lalong-lalo na ang Quran ay pinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon rin, isa sa mga halimbawa na ibinigay ni Sheikh ay yung isang lalaki na nagbalik Islam sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit siya ay nagmurtad. So, uling bagay ng kanyang buhay, tumalikod siya sa Islam at natagpuan siya nung siya ay namatay, niyakap-yakap niya yung cross sa kanyang mga kamay at dibdib. So, yun ay isa sa mga masamang katapusan. Ang isa sa pinakamainam ng mga dua na isang manampalataya na isulat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang mabuting katapusan at ang pagtanggap sa kanyang mga mabuting buhay. Isa sa mga alaman, mga palatandaan ng mabuting katapusan ay ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay isang tao sa mabuting gawain at kunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaluluwa dito sa pagsasagawa ng bagay na ito. Gayun din, isa sa mga palatandaan na maging ang kanyang huling salita dito sa mundo ay ang pagsabi ng La ilaha illallah. Katunayan, sinuman na ang huling salita ng kanyang dila dito sa mundo ibabaw ay La ilaha illallah, ay pinagpasok siya kaagad ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon rin, isa sa pinakamainam na katapusan ay ang shahada fi sabilillah. Namatay ka sa daan, sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isasawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagiging shahid ay ito isang pagiging martir. Pinakamataas na pagkamatay sa Islam ay pinalawak niya. Hindi lang ang shahid, ang tao na namatay sa pakikipaglaban para sa pagtaas ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi, gayon din ang shahid, siyang namatay sa pagkasunog. Gayon rin ang namatay sa pagkalunod. Gayon rin ang isang babae na namatay sa panganak. Gayon rin ay isang lalaki na namatay dahil sa sakit ng kanyang tiyan, dahil sakit sa tiyan. At gayon rin, kabilang sa mga shahid, ay isang lalaki na ipinaglaban niya ang kanyang pamilya laban sa magnanakaw o ibang mga tao, ang kanyang puri, ang kanyang mga mahal sa buhay, mga ari-arian, at siya ay napatay sa pakikipaglaban na ito. Lahat sila ay shahid. At gayon rin, tinapos ni Sheikh ang khutbah sa pamagitan ng dua. Ya Allah, ilayo mo kami sa masamang katapusan at gayon rin sa pagwaswas, paggulong ng mga syaitan sa oras sa kami na matay. Patawarin mo nawa ang aming makasalanan at palitan mo nawa ng mga kabutihan ang aming makasamaan, ang aming mga kasalanan. Ya Allah, patawarin mo kami at aming mga magulang lalong-lalo na. At gayon rin, lahat sila ng manampalataya na may karapatan sa amin. Ya Allah, patibayin mo ang aming mga puso, ang aming mga kalooban sa pagsasagawa ng iyong relihiyon. Sabi niya, Allahumma tabit nabi, qulin tabit fi dunya wal akhirah. Ya Allah, patibayin mo kami sa pamagitan ng pagsalita na isang matinding salita dito sa dunya. At ano yun? Yan ang pagsasabi ng La ilaha illallah. At ang pagkapit dito, pagsasagawa nito. Waj'al akhira kalamana la ilaha illallah. At gawin mo ang huling salita namin dito sa dunya ay la ilaha illallah. At muli siya ay nagdua sa mga kapatid nating naapektuhan ng mga gera at mga problema sa Sham, sa Syria, sa Tunis, sa Palestine. At gayon rin nagdua siya sa mga kalaban ng Islam. At gayon rin nagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mapayapa ang lugar na ito at lahat ng mga lugar ng mga Muslim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.